So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana tulad nito sa may suction pipe. So ayan o, nakataob yung freon tank. So ngayon kulang pa tayo ng karga, nasa 45 pa. Pag vapor kasi yung ikakarga natin guys, matagal dahil dahan-dahan yung pasok ng freon sa may suction pipe. So ngayon, para mabilis magkarga tayo ng liquid. Paano ba tayo magkarga ng liquid sa may suction pipe? Ganito yung technique guys. Buksan lang natin to ng konti. Kunti lang, ayan, pumasok na. Kunting bukas lang, 30 seconds, isara mo. Tapos after 30 seconds naman, buksan mo na naman. Kunting bukas lang, ayan, 30 seconds, sara mo. So ang ginawa ko kasi guys, ganito yan. Fully liquid refrigerant yung pumapasok dito. Ngayon, binuksan ko lang siya ng konti dito sa may opening valve nya. Tulad nito, ayan, 30 seconds, sinara ko. Ibig sabihin, yung pumasok na freon dito guys, fully liquid. Binuksan mo lang ng konti dito sa may opening valve ng gauge manifold. Yung freon na tumagos dito, papunta na dun sa may suction pipe, in the vapor state na siya. Dahil ginawa natin metering device yung opening valve dito. Dahil kunting bukas lang. Gets nyo? Fully liquid yung pumasok dito. Binuksan mo lang ng kunting-kunti dito sa opening valve ng gauge manifold. Ibig sabihin, pagtagos ng freon dito, nag-evaporate siya, in the vapor state na siya, dahil kunti lang yung binukas mo dito sa gauge manifold. Okay? Sabay 30 minutes, sinara mo naman. Okay? So yan yung technique ko guys, kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa may suction pipe habang gumagana yung aircon unit. Okay?
ايش؟ ها؟ ايه ايش مشكلة؟ ما في مشكلة. لها ليش انت ما معلوم ايش يقول؟ هذا فريون ما في برا. انا مسؤول ده. ها ركب جريل. ايوه.
rakip video. Rakip guys. Rakip guys. Music, ano aja ibarat.
kalas. هذا في كربان معلوم جدا. هذا في كربان My gloves. Lagay pada vacuum po. Baden-baden.
So ito yung hininang natin guys, yung leak nandito sa likod. So ang ginamit natin nito guys, blue rod or coated bronze rod. Ito siya. Ito yung mabisang bracing rod na maganda gamitin sa bakal to copper bracing tulad niyan. Okay? So ito yung hininang natin guys, may leak dito sa likod na portion. So ang ginamit natin ito, coated bronze rod or tinatawag dito sa Saudi na blue rod, meron din yellow na kulay. So coated bronze rod to, maganda siyang gamitin sa bakal to copper bracing tulad niyan. So ito yung hininang natin guys, ayan oh. So tip ko sa inyo guys, pag maghinang tayo ng tulad nito, nagkaroon siya ng leak dito sa likod na portion, o kaya copper to steel bracing, ang magandang gamitin ito siya, blue rod or coated bronze rod. So maganda talaga siyang gamitin, hindi ka na mahirapan. Maganda siyang gamitin, hindi na tayo maganda siya gamitin, hindi na tayo mahirapan magpadikit ng bracing rod sa portion kung saan tayo naghihinang. So yan yung hinang natin. Okay? So tip ko sa inyo guys, tulad nito na bakal to copper ang hinihinang natin, ang magandang gamitin ito siya, coated bronze rod o tinatawag dito sa Saudi na blue rod, meron ding yellow ang kulay. So tip ko sa inyo guys, kung maghinang kayo ng bakal to copper na joint tulad nito, ang magandang gamitin ito siya, coated bronze rod. Maganda siyang gamitin, hindi na tayo mahirapan magpadikit ng bracing rod sa portion kung saan tayo naghihinang tulad niya. So tip ko sa inyo guys, pag maghinang kayo ng bakal to copper bracing, ito yung magandang gamitin, coated bronze rod. Maganda siya gamitin, hindi na tayo mahirapan magpadikit ng bracing rod sa portion kung saan tayo naghihinang tulad niya. So ito yung tip ko sa inyo guys, pag maghinang kayo ng bakal tapos copper na joint, so ang magandang gamitin ito siya, coated bronze rod. Maganda siyang gamitin, ang bilis dumikit or hindi na tayo mahirapan magpadikit sa bracing rod sa portion kung saan tayo naghihinang. Okay? So tip ko sa inyo guys, pag maghinang kayo ng bakal to copper na joint, so magandang gamitin ito siya, blue rod or coated bronze rod. So maganda siya gamitin. Okay. दोस्तों देखो, ये इधर लीकेज था, अभी इसको वेल्डिंग कर करके वैक्यूम कर करके अभी इसमें गैस डालना है ना। देखो हम लोग क्या करते हैं, सब जो टेक्नीशियन है उसका क्या तरीका है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमको तरीका है, सबसे पहले हमको इसमें लिक्विड डालना है। लिक्विड जब इसको वैक्यूम जब हो गया तो सबसे पहले हमको लिक्विड डालना है। लिक्विड किस पाइप से डालना है तो सबको मालूम रहता है, कितना को ऐसे भी हो जाता है, धक चुका जाता है, लेकिन देखो कभी भी लिक्विड डालना तो ये डिस्चार्ज से डालना। डिस्चार्ज से अगर योन डालना है तो आप एक सेक्शन पाइप से डाल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन पाइप से आपको डालने के इससे खींचता है, इससे फेंकता है, इसीलिए आपको अच्छा रहेगा। देखिए अभी लिक्विड पाइप से कैसे डालते हैं, देखिए जैसे ये हो गया, आप डाल दीजिए, देखिए जा रहा,
क्योंकि पहले हम हवा इसको निकाल तो दिए थे, ये बोलिए कि क्योंकि थोड़ा मोबाइल में लाने का टाइम हुआ था, हवा निकाल दिए थे हम ऑलरेडी, इसीलिए दिखाने के लिए, जैसे कि मुदीर भी बोलता है कि किधर है, तुमको वीडियो क्या सबूत है, डाला कि नहीं डाला दिखाओ, इसीलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ कभी भी लिक्विड डालना तो डिस्चार्ज से, गैस डालना तो सेक्शन पाइप से, क्योंकि ये करने से अच्छा होता है, इसलिए इस पर लोड वो नहीं होता है। और कभी भी जैसे कि लीकेज है, कैसे पता लगाए, क्या करे नहीं करे, तो वो भी पता लगाने की बहुत दूसरा वीडियो में मैं आप लोग को दूसरा तीसरा में बना करके दिखाए हैं, बहुत सरल तरीका है, अच्छा है, इसीलिए मैं बोला टेंशन नहीं है, इस समय सब कर पा रहे। इस्तेमाल कितना ini na backside. माफी लिखे ada mungkin ada awal ada wah lagi wah wah ada firion lo sabah guys, badin ada sabah wah kita ada automatic की barra keras entah kalam keras, देखिए इसमें हम लगा करके फैन साबुन लगा करके देखते हैं, लीकेज तो नहीं है। देखिए कहीं है लीकेज रहता है तो ऑटोमेटिक ही हवा फेंकता है, यहाँ इधर लीकेज है, इधर लीकेज है, जैसे कि पानी का प्रेशर होता है ना, उससे भी बतर फेंकता है। लीकेज तो कहीं नहीं है, अब देखिए पूरा बंद हो गया, लीकेज कहीं नहीं है, क्योंकि इसीलिए लीकेज को चेक करने के लिए थोड़ा सा अभी डाला है, गैस डाल करके इसको लीकेज हम चेक करते हैं, यही तरीका है हम, बस दूसरा को क्या तरीका है मालूम नहीं, लेकिन हमको यही तरीका है, वेल्डिंग चेक करो बस देखो, और दूसरा को क्या तरीका है मुझे मालूम नहीं, जो है वही है, बस खलास, ओके, थैंक यू, ओके। So yan, nagkarga na tayo guys. So ngayon tuturo ko lang sa inyo guys kung paano tayo magkarga ng freon. So ngayon So yan, nakargahan na natin guys. So switch on na natin. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo dahil maraming nagtatanong kung paano tayo magkarga ng freon, B4 ba or liquid. So ang totoo niyan guys, pwede tayo magkarga ng B4. Yan yung usually na ginagawa natin. So ngayon, pwede ba tayo magkarga ng liquid? So, ganito yan, tuturo ko sa inyo. So yan. So ngayon tuturo ko sa inyo ngayon guys kung paano tayo magkarga ng freon sa isang aircon unit. So B4 ba yung kakarga natin or liquid? So ang totoo niyan guys, pwede tayo magkarga ng liquid, pwede rin tayo magkarga ng B4. Okay? So ganito yan, tuturo ko sa inyo. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano tayo magkarga ng freon dito sa isang aircon unit. B4 ba at saka liquid at saka B4. So marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ako magkarga ng freon. So marami kasing nagtatanong sa akin kung paano tayo magkarga ng freon. B4 ba yung B4 ba yung nakasanayan natin paano tayo magkarga ng freon or liquid. So ang totoo niyan guys, pag ako ang gumagawa, liquid at saka B4 ako magkakarga. So paano ba tayo magkarga ng B4 or
liquid. So ganito yan. So ngayon, ito tulad nito, tapos ko lang ginagawa itong leak na to. So tapos na rin tayo nag-vacuum. So ngayon magkarga tayo. Ang tuturo ko sa inyo kung paano tayo. So magkarga tayo ngayon ng liquid. Naka-off yung unit, tapos nakataob itong naka-off yung unit, tapos nakataob itong naka-off yung unit. So ganito ako magkarga ng liquid. Naka-off yung unit, tapos itataob natin tong freon. Tapos ang bubuksan natin guys, hindi makita. Tapos yung bubuksan natin guys, ito siya, yung high side. Yung pasok ng freon sa may discharge pipe dito. Okay? So liquid ang so ngayon naka-off yung unit, liquid yung kakarga natin. Dito tayo magbukas sa discharge. Ang pasok ng freon gas sa may discharge line. Buksan natin. So ngayon, pag hindi na siya okay? So dito tayo magkakarga. Ayan. So ngayon, magkarga din tayo ng B4. Ganito yan. Sara lang natin itong discharge. Tayo natin to. Tayo yan siya. Tapos yung bubuksan natin dito sa may suction pipe. Yung pasok ng freon sa may discharge, sa may suction pipe, dito sa malaki. Okay? Ito yung bubuksan natin. Yung pasok ng freon sa may suction pipe. Diba? Nakasara na to siya. So ganun lang tayo magkarga ng freon. Liquid dito. Naka-off yung unit. Pasok ng freon sa may discharge line. Pag B4, nakatayo itong pag liquid, ito yung bubuksan natin. Pasok ng freon sa may discharge line, tapos itaob natin to siya. Pag B4, nakatayo yung freon, yung bubuksan natin, ito siya. Pasok ng freon sa may suction pipe, ito sa malaki. Okay? Ngayon, pag gumagana na yan guys, hindi ka na pwedeng magkarga ng liquid dito sa discharge dahil mataas na yung pressure nito. Mataas pa dito sa tangke. So ngayon, ang gagawin nyo, paano tayo magkarga ng liquid sa unit na gumagana, ito ituturo ko sa inyo. So yan, nagkarga na tayo guys. So ulitin ko lang guys. So yan, nagkarga na tayo guys. Nagkarga tayo ng liquid, nagkarga din tayo ng B4. So paano ba ako nagkarga ng B4 at saka liquid habang kakatapos ko lang ginawa itong leak dito. So nung pagkatapos ako nag-vacuum guys, yan yung vacuum pump ko. Ngayon, ang ginawa natin, siyempre alam naman natin kung paano tayo magkarga. Isa natin to, tapos pinorge natin dito para lumabas yung hangin dito. Ngayon, tinaob ko to siya, taob natin to. Kataob natin to. Ganyan yan siya. Nakataob tong tangke. Ang bubuksan natin dito. Ito siya. Konti na lang pumapasok. Ayan o, liquid. Ang pasok ng freon dito sa may ditch. So pag ito ang bubuksan natin, ang pasok ng freon dito sa may discharge line. Ayan o. Liquid yan. So ngayon, pag gumagana kasi yan guys, hindi na tayo magkakarga ng liquid dahil mataas yung pressure sa may discharge. Mataas pa dito sa pressure ng tangke. Pwede ba rin tayo,
So ngayon, meron pa tayong isang option dyan, paano tayo magkarga ng liquid sa unit kahit gumagana. So ituturo ko yan sa inyo sa sunod pag gumagana na itong unit. Okay? So ngayon, sara muna natin to, magkarga tayo ng B4. Tayo lang natin to. Ayan. Katayo yan. Ang bubuksan natin ito dito sa may suction pipe. Yan. So ang bubuksan natin ito sa may suction. Ang pasok ng freon dito. B4. Pasok ng freon dito. B4 siya. B4 state siya. Dito sa may suction pipe. Okay? Ulitin ko. Pag nakatayo yung freon, ang bubuksan natin dito sa may suction gauge. Pasok ng freon sa may suction pipe. B4 state na freon ang papasok sa unit. Pero pag nakataob ito, nakataob yan siya. Na. Gumana na yung compressor number 1. Maya gana na rin yung compressor number 2. Tayin lang natin. Dito yun siya. So yan, gumana na siya guys. So kulang pa tayo ng karga. Saan pa natin? Karga muna tayo. Baba pa. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ako magkarga ng liquid. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ako magkarga ng refrigerant liquid. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit habang gumagana. So ito yan oh. Nakataob yung freon gas natin. Ngayon, kulang pa tayo ng karga. Ayan, nasa 45 pa. So ngayon, pagkargahan natin ng B4 yan, yung nakatayo yung freon, ang tagal pumasok. So matagal dahil dahan-dahan yung pasok ng freon. So ngayon, kung paano ba tayo magkarga ng liquid para mabilis, ganito yung gagawin natin. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana tulad nito. So ayan o, nakataob yung freon tank. So ngayon kulang pa tayo ng karga, nasa 45 pa. Okay, so paano ba tayo magkarga? Pag B4 kasi yung ikakarga natin guys, matagal dahil dahan-dahan yung pasok ng freon sa may suction pipe. So ngayon, para mabilis magkarga tayo ng liquid. Paano ba tayo magkarga ng liquid sa may suction pipe? Ganito yung technique guys. Bubukas lang tayo ng kunti dito. Kunti lang. Ayan, 30 seconds. Kunting bukas lang ha. Tapos 30 seconds, sara natin. Ayan. Okay? So buksan lang natin ng kunting-kunti lang. Hindi malaki. Kunting bukas lang tulad nito. Tingnan nyo. Kunti lang. 30 seconds. Sara mo na. So liquid yung pumasok. Okay?
Ang ginawa ko kasi guys, dito kasi liquid yan eh. Fully liquid yan. So pagbuksan lang natin ang konti yan, tulad nito, konti lang, 30 seconds, isara mo na. Ang papasok dito sa unit, sa suction pipe, vapor na siya. Bakit? Ito, gauge manifold, yung open valve niya, opening valve niya, yun yung ginawa nating metering device. Intindihan nyo? Ulitin ko guys, magkarga tayo ng liquid refrigerant. Ulitin ko guys, magkarga tayo ng liquid refrigerant nitong unit na gumagana. Tapos ayan, nakataob yung tangke natin. Pag vapor kasing ikakarga natin guys, matagal. Okay? Dahil mahina yung pasok ng freon sa may suction pipe. Pag liquid kasi mabilis. So paano ba tayo magkarga ng liquid na gumagana yung unit? Ito. Ayan, nakataob yan siya. Fully liquid yung pumapasok dito. Ang technique niyan guys, buksan mo lang siya ng kunting-kunti dito sa may gauge manifold. Panoorin nyo. Buksan lang natin ng kunti. Ayan. Kunti lang. 30 seconds. Sabay sara. Ayan. Okay? So ibig sabihin, yung pumasok dito guys, mix vapor liquid refrigerant. Okay? Dahil yung opening valve dito sa may gauge manifold, ginawa natin metering device. Dahil kunting bukas lang ng open valve natin. Ganun lang oh. Yan, kunti lang. Sabay 30 seconds, sara natin. Yan. Okay? So ibig sabihin, fully liquid yung pumasok dito. Nagbukas lang tayo dito sa may opening valve ng kunting-kunti. Yan. Kunti lang talaga. Pumasok na yung liquid. 30 seconds, sara natin. So, ibig sabihin, itong opening valve natin, ginawa nating metering device. Okay? Yung pumasok na freon dito, vapor na siya. Papasok doon sa may suction pipe. Gets nyo? Yun yung technique ko. Paano ako magkarga ng yan yung technique ko guys, paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana. Okay? Ayan. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys, para sa mga baguhan. Ngayon, paano ba ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana sa may suction pipe or sa may suction line. Tulad nito, nakataob yung freon. So fully liquid yung papasok dito sa may gauge hose dito. Ang technique niyan guys, ganito yan oh. Nagbukas ka lang ng konting-konti. Yan, konti lang. 30 seconds, isara mo. Yan. Ang mangyayari kasi nung guys, ang pumasok na freon dito, fully liquid. Ngayon kasi, yung opening valve dito sa gauge manifold, binuksan lang natin ng konti. Tulad yan. Konti lang. Tapos 30 seconds, sinara natin. Kunting bukas ng opening valve dito, ibig sabihin, pagpasok ng refrigerant dito, papunta doon sa suction pipe, vapor state na yung refrigerant. Dahil yung opening dito, ang liit, ibig sabihin, naka-evaporate siya pagpasok dito sa may gauge hose, papasok na sa may suction pipe. Gets nyo? Okay? Ganun yung technique. Dahil yung opening valve dito, ginawa nating metering device. Okay? Ganun yung technique. Kunting open lang. Yan, kunti lang. 30 seconds, sara mo. Okay? Yung fully liquid na refrigerant na pumasok dito, nagbukas tayo dito ng gauge nagbukas tayo sa gauge ng kunting-kunti. Pagpasok niya dito,
in the refrigerant in the vapor state na siya dahil ginawa natin metering device yung opening valve nito. Okay? Yan yung tekniko guys, paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana sa may suction pipe. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys, kung paano ba ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana sa suction pipe na sa may suction pipe. So ngayon, ganito yung tekniko guys para ito sa mga baguhan. So ito guys, ayan o. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys. Ayan o. Nakataob yung tangke. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys, kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana sa may suction pipe. Okay? So ganito yan. Ayan o. Nakataob yung refrigerant natin. So ibig sabihin, fully liquid refrigerant yung nandito sa may pipe. Papasok dito. So ngayon, ang gagawin, ang technique niyan guys, dahil ito kasing blow na to, dahil itong blow na to nakakunik yan sa may suction pipe. So ang technique niyan guys para magkarga tayo makapagkarga tayo ng liquid refrigerant, ganito. Buksan mo lang siya ng konti lang. Ayan na, pumasok na. 30 seconds i-close mo yung gauge manifold. Kunting bukas lang, 30 seconds, isara mo yung gauge manifold. So ibig sabihin, yung refrigerant na pumasok dito, fully liquid. Yung opening valve dito sa gauge manifold, nagbukas ka lang ng kunting-kunti. Tulad nito. Ayan. 30 seconds, sinara mo. Ibig sabihin, pagpasok ng liquid refrigerant dito, paglabas dito, kunting bukas lang itong opening valve natin, dahil kunting bukas lang natin. Tapos binuksan mo lang ng kunting bukas itong opening valve dito. Pagtagos ng refrigerant dito, vapor state na siya, papasok doon sa may suction pipe dahil ginawa nating metering device yung opening valve dito. Gets nyo? Kunting bukas lang. Yan, kunti lang. 30 seconds, isara mo. Ibig sabihin, liquid refrigerant na pumasok, kunting bukas, nagbukas lang tayo ng kunti dito sa may opening valve. Pagtagos dito ng refrigerant, in the vapor state na siya dahil ginawa nating metering device yung opening valve sa gauge manifold. Okay? So yan yung tekniko guys para magkarga ng liquid refrigerant. Paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa may suction pipe. Okay? Okay. So yan yung tekniko guys kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa may suction pipe habang gumagana yung unit. Okay? So yan yung karga natin. 60 PSI. I-charge natin. So yan yung karga natin. 60 PSI suction pressure. 250 discharge pressure. Tapos yung running ampere natin 26.2. Ayan. Okay na. So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys. Paano ako magkarga ng liquid refrigerant. Ayan o. Nakataob yung preon tank natin dito sa unit na gumagana. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys, kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana tapos sa may suction pipe. Okay? So ayan o, nakataob yung refrigerant natin. So ibig sabihin liquid refrigerant yung pumapasok dito. Fully refrigerant na pumapasok yan dito. So ibig sabihin
fully liquid refrigerant yung pumapasok dito. So ngayon, ang technique niyan guys, buksan nyo lang ng konti dito. Dito siya. Buksan lang natin ng konti. So ang technique nito guys, buksan lang natin to ng konti. Konti lang. Ayan, pumasok na. Kunting bukas lang. 30 seconds, isara mo. Tapos after 30 seconds naman, buksan mo na naman. Kunting bukas lang. Ayan. 30 seconds, sara mo. So yan yung technique ko guys, kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa unit sa suction pipe. Liquid refrigerant sa unit sa may suction pipe. So ang ginawa ko kasi guys, ganito yan. Fully liquid refrigerant yung pumapasok dito. Ngayon, binuksan lang natin ng konti dito. So ngayon, binuksan ko lang siya ng konti dito sa may opening valve niya. Tulad nito. Iyan. 30 seconds, sinara ko. Ibig sabihin, yung pumasok na freon dito guys, fully liquid. Binuksan mo lang ng konti dito sa may opening valve ng gauge manifold. Yung freon na tumagos dito, papunta na dun sa may suction pipe, in the vapor state na siya. Dahil ginawa nating metering device yung opening valve dito, dahil kunting bukas lang. Gets nyo? Fully liquid yung pumasok dito. Binuksan mo lang ng kunting-kunti dito sa opening valve ng gauge manifold. Ibig sabihin, pagtagos ng freon dito, nag-evaporate siya, in the vapor state na siya, dahil kunti lang yung binukas mo dito sa gauge manifold. Okay? Sabay 30 minutes, sinara mo naman. Okay? So ibig sabihin, fully liquid yung pumasok ng freon dito. Binuksan mo lang dito ng konti. Tapos ibig sabihin, binuksan mo lang dito sa may opening valve ng gauge ng konti. Pag tagos ng freon dito, naka-evaporate siya, dahil ginawa nating metering device yung opening valve dito sa may gauge manifold. Okay? Yung pumasok ng freon dito, tapos yung pumasok ng freon dito papunta doon sa may suction pipe ng compressor, in the vapor state na siya, dahil nag-evaporate siya pag bukas dito, dahil kunting bukas lang. Okay? So yan yung technique ko guys, kung paano ako magkarga ng liquid refrigerant sa may suction pipe habang gumagana yung unit. Habang gumagana yung aircon unit. Okay? Yung suction pressure natin 60, discharge pressure 250, running ampere natin 26.4. ayan, okay na. Ngayon, pag magkarga naman tayo ng B4 guys sa isang unit na gumagana, tulad nyan, nakatayo lang yung freon. Tapos dito tayo magbubukas sa may suction pipe. Ayan. So tingnan mo, before refrigerant lang yung pumapasok, hindi yung liquid. Okay? So ganoon lang kasimple. So pag nagkarga naman tayo ng before refrigerant sa unit guys na gumagana, ganoon lang kasimple. Ganito lang kasimple. Nakatayo yung freon. Tapos yan, bukas yung valve nya, nakatayo yung freon. Tapos yung bubuksan natin dito sa may suction gauge. So tingnan nyo, before refrigerant yung pumapasok, hindi liquid sa may suction pipe. Okay, nakatayo yung freon. So ganoon lang kasimple. Nakatayo yung freon. Bubuksan natin dito sa may suction pipe. Ang pumapasok ng freon, vapor state, vapor refrigerant yung pumapasok sa system.
dahil gumagana yung system. Okay? So ganun lang kasimple. So ngayon guys, makarga tayo ng B4 refrigerant sa isang unit na gumagana. So ang gagawin lang natin, tulad niyan, nakatayo yung freon. Tapos ang bubuksan natin dito sa may suction gauge. Yan. So tingnan nyo, refrigerant B4 yung pumapasok, hindi liquid. Pumapasok sa may suction pipe. Okay? So ganun lang kasimple. Ang problema lang kasi pag B4 matagal mapupuno, matagal tayong magkarga dahil unti-unti yung freon na pumapasok sa unit. Okay? So ganun lang kasimple. Nag-vacuum na tayo guys. Ayan. Vacuum lang natin kahit mga 30 minutes. Hindi naman tayo nagbukas ng pipe. So hininang lang natin itong leak dito sa may discharge joint. Okay? Saka tayo magkarga ng refrigerant R22. So tanggalin lang natin. So tanggalin lang natin. Kailangan talaga nating pumasok sa loob ng unit habang nagbe-bracing tayo sa portion na nagkaroon ng leak para siguradong hindi tayo mag-back jump. Lalo na pag luma na yung joint or yung pipe na nagkaroon ng leak, so kailangan mo talaga ng linisin ng maayos. So ito yung gagawin natin ngayon guys. Ito yung chinik natin nakarang araw, 25TR train package aircon. So may leak dito sa discharge joint ng circuit number 2 or compressor number 2. So kailangan tayong pumasok sa loob ng unit guys para masigurado natin habang maghihinang tayo, para sure talaga na kitang-kita natin na natakpan yung leak. Dahil nasa likod ng pipe yung leak, hindi natin nakita while nag-leak test tayo nakarang araw. So kailangan natin pasukin sa loob para makita natin or ma-sure natin habang mag-bracing tayo. I-check ko lang yung compressor para sigurado dahil tatong araw na to naka-switch off. So yung leak na dito sa may malapit ng joint ng discharge pipe, ito sa likod. So linisin muna natin or lihain natin para pasok natin sa loob, diretso na tayo hinang. Ang gagamitin natin na bracing rod nito guys, yung coated bronze rod or tinatawag dito sa Saudi na blow rod para sigurado. So tatanggalin natin tong outdoor fan blade para makapasok tayo sa loob, para habang maghihinang tayo siguradong kitang-kita natin yung leak na natatakpan. So ito yung ginagawa ko guys pagpapasok ko sa unit para sigurado. Baka mamaya biglang i-on ang kasama natin So i-test natin uli para makita natin yung leak kung saan talaga banda. So dito yung banda sa gilid Ayan So hindi siya sa may joint, sa may baba siya na portion. So tinanggal ko yung high pressure switch at saka itong pin para hindi masira habang maghinang tayo. Dahil ang lapit lang baka matunaw yung rubber. So hinangin na natin para dito tayo sa loob guys, kitang kita natin yung portion na matatakpan talaga. So maganda gamitin tong blue rod guys or coated bronze rod dahil flux kasi yung naka-coated sa kanya, kaya hindi ka na mahirapan ng padikit ng bracing rod. So ang bilis na. So ngayon sinaway na rin natin yung pinaka-joint ng discharge pipe dahil magbago yung timpla ng hinang niyan dahil lang lapit lang. So ibalik lang natin tong pin at saka yung high pressure switch para makapag-leak test na tayo. So yan. So wala nang leak, okay na. So release lang muna natin yung pressure para set up natin yung vacuum. So saglit lang to guys, vacuum lang natin kahit mga 30 to 40 minutes. Saka tayo magkarga ng refrigerant R22. So hindi naman tayo nagputol ng piping or yung system. So pwede na to kahit mga 30 to 40 minutes. So yan, nag-vacuum na tayo. Ito yung gauge manifold natin. So ito yung hininang natin. Okay na yan.
So habang nagbabacuum tayo, babalik natin yung fan blade para tamang-tama pagkatapos din natin ay balik lahat ng cover or itong fan blade. So pwede na tayo magkarga ng refrigerant R22. Dahil maganda kasi guys pag papasok talaga tayo sa unit, lalo na pag nasa likod yung hinangin natin, para kitang-kita na natakpan yung leak. Dahil pag idukot-dukot mo lang kasi paglagay ng bracing rod, so hindi tayo 100% talaga. So ito, vacuum na. So karga na tayo ng freon. So buti nga ngayon guys, hindi na masyadong mainit dahil November na. So yan, gumana na. So kulang pa tayo ng karga. So yan yung suction pressure natin, 60 PSI. Discharge pressure natin 250. Running ampere niya 27.2. Okay, so yan, okay na. So tanggalin lang natin tong gauge manifold para kapahinga na tayo. So buti ngayon, hindi na masyadong mainit. Okay, thank you guys sa panonood. Ayan lang yung ginagawa natin ngayon, pitix lang. Aywa. How you charge liquid refrigerant? Comment down below. How you charge liquid refrigerant? Comment down below. Kung paano ba ako magkarga ng liquid refrigerant sa isang unit na gumagana? Abangan. Mungkin nalik. So ito na yung technique nito guys, na bakal to copper ang mabisang gamitin. Ito siya.
gumana na siya guys. Pa natin. So yan yung suction pressure 62 psi, recharge pressure 260, yung running ampere 27.2. Ayan, okay na. So tanggalin lang natin itong gauge manifold.